We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Presyo sang gatong maganubo subong asimana. Negren sa OFW nga napatay sa Israel ginlubong na. 17 ka Chinese nationals arestado sa ginapasuni pagmintinar sang cybersex den sa Haro, Iloilo City. Hi mga puso, it's a Monday. You're watching GMA Regional TV Early Edition. May aga. Hi John. Hello Adrian, adlaw na magandang Lunes, November 6, 2023. Balunta na mga nagapanguna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Dasig sa inadlaw, ako naman si Eden Priatos, live weekend diri sa GMA Bacol Station sa Bungaga. Dira sa gapon namon na madalag ko nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog na Western Visayas. Good news sa aton mga kapugso nga motorista, lauman ang pagnubo sang presyo sang gatong subong nga semana. Base sa oil industry sources, 90 sentimos subto piso kag 20 sentimos mga kapugso ang ginalauman nga pagnubo sa presyo sang kada litro sang diesel. 80 sentimos naman subto piso ang iganubo sa kada litro sang kerosene. Sa gasolina naman, posible ang pagnubo humalin 30 tubtob 60 sentimos. Igapatuman ang panibagong adjustment sa presyo sang gatong buwas sa aga November 7. Samtang mga kapuso, sa Negros Occidental naman gindulong na sa iya ulihing palahuayan ang Negrense OFW nga si Loretta Alacre sa Kaduwaan Public Cemetery sa Cadiz City, Negros Occidental kahapon sang hapon. Sa simbahan pa lang napuno na sa kasubo ang bilog nga pamilya kag mga abyan ni Loretta matapos ang ginpatigayon nga misa sa St. Peregrine Church. Antes gindiretso sa Kaduwaan Public Cemetery, isa ka unveiling ceremony ang ginpatigayon sa Cadiz City LGU agot tatagan sang pagkilala ang nangin sakripisyo ni Loretta. Ginunveil sa tubang sang nabiling nga pamilya ni Loretta ang evacuation center sa Cadiz Viejo Elementary School nga ginpangalan nga Loretta o kung ginpangalanan nga Loretta V. Alacre Evacuation Center. Kadungan sa kasubo sang pamilyang kalipay nga gitagaan sang pagkilala si Loretta. Tuyo sang LGU nga mapahibalo o kung mapahibalo sa mga masunod nga henerasyon ng sakripisyo ni Loretta. Kasubong man ang tanan sa ukon sang tanan nga overseas Filipino workers. Bilang lifeline sang pamilya Alacre nagpasalig ang OWA nga ipadayon ang naumpisan ni Loretta ilabi na sa edukasyon sang mga nabilin sining nga mga hinablos. Di na miskin namon nga, di na sa namon makita. Daw hindi namon malipatan hasta sa katapusan niya nga pagbulig sa amon. Desisiyete ka mga Chinese nationals sa ginapasuni may kaangtanan sa cybersex arestado sa Haro, Iloilo City. Computer units kag cellphones pila lang sa mga na-recover. Si Kim Salinas nakatutok. Dakop ang 17 ka mga Chinese nationals nga ginaaligar imbolbado matapos ginsalakay isang otoridad ang ginapahayag cybersex den sa Lawaan Village sa Barangay Balantang, Haro, Iloilo City, Sabado sang kaagahon. Kung sariin ang mga ini naga-operate. Suro sa intelligence unit heads ng Iloilo City Police sa ila pag-raid sa balay, dala search warrant, nadakpan sa akto ang mga Chinese nationals nga nagahimos ang cybersex activities. Abtan natin dito ang mga computer nga open pa kag nakita natin dito nga may mga ebidensya na sila nag-engage man sa cybersex. Na-recover sa ila ang 24 ka computer units, 49 ka cellphones, kagiban pa nga electronic devices nga ginagamit sa paghimo sang illegal nga aktibidad. Pina-facilitate nila ang amo sila nga transaction kag
may nakita man kita tong mga nude photos and videos nga ginagamit manila sa ilang transaksyon. Sunod sa ICPO-CIU, ang mga lalaki nga nagkaladakpan amo ang nagapadala sa mga kliyente nga foreign nationals sang recorded videos sang kalabanan Pinay nga nagahublas kag nagahimo sang binastos. Sunod sa mga residente sa lugar, wala man sila may naobserbahan nga may iligal nga aktibidad sa balay. Wala naman kasi lagi naman ako na nagtataka nga ba't walang tao dyan eh. Pero wala naman ako napapansin na kakaiba or may tao sa loob. Mismo ang opisyal sa barangay, wala sang ideya sa aktibidad sa mga Chinese nationals. Nakibot lang kami kay in fact sa tututuod, wala gina na matalakay sa council nga may amo dayuhan nga nagpangarkila sa sina nga balay. Isa ka bulan nga ginmonitor sang intelligence unit ang mga suspect nga ginabanta 6 ka bulan na nga naga-operate sa syudad. Yara na karon ang mga ini sa kusturya sang Haro Police kag baga pangatumang sang kaso sa paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang makapuso patay naman ang isa ka 27 anyos na babayi matapos giluthang sang makatatlo ka beses sa Barangay Adlawan, Roa City sa Capiz. Sunod sa prisa, nag-drive sa motorsiklo si Sheila May Dulya pauli sa Panitan, Capiz ang gintiro sa nagasunod nga riding in tandem suspect. Sa Pisara Tiruhan na, nakadrive pa ini mga 30 ka metros ang kalayoon kag natumba. Igo sa likod ang naahagom sa biktima kagwala, kaukon kagwala na sang kabuhi sang ginespondihan. Parayon pa ang ginakumpirmar sa kapulisan ng impormasyon nga nakabaton sang death threat ang biktima sa iya Olubrahan. Ginatinguhaan man sa kapulisan nga mabuksan ang cellphone nga na-recover sa biktima kung may nabaton ini nga mensahe sa pagmamahal. Sa kabilog na complete, wala niya dito record ang biktima. Sa conditional ang kapitan sa owner na nakamodo ang pamilya nga may in the parts ng work kay sir mo. So I don't know kung may kaaging or threat. No? But we need to confirm that statement ng kapitan. Bangkay na sang nakitaan ang nagalutaw sa Iloilo River kahapon sang aga si Joe Tupas ang Pasig City, Iloilo. Isa ka crew member sang barge nga nakadock sa muman nga lugar nga ginreport nga nahulog sa suba Sabado sang kaagahon. Base sa report, nakalabot sa Philippine Coast Guard yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon si Tupas sang natabo ang insidente. Gilayon nga ginpatigayon ng rescue operation apang wala gid ini makitaan. Kahapon sang aga ang lawas sini ang nakitaan nga nagalutaw sa suba. Makapuso, manami nga panahon ang ma-enjoy subong nga aga. Ini ang ma-experiencean sa halos kabugusan sa Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero karon sa hapon, magpanghanda sa posible pagtupa sang ulan. Suno sa pag-asa apektado sang hangin amihan ang mga isla sang Batanes kag Babuyan. Easterlies naman sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang lauman ang mga local thunderstorms sa nabilin pa nga bahin sang pungsod. Kag para naman sa atong globalita, linog ng tayog sa Western Nepal, kapin 150 ka persona patay. Samtang sa Guinea, anay leader sa junta gin-rescue sa prisuhan sa armado nga tawo. Nakatutok Julius Bilacoon. Ginabulubanta 157 katawo ang napatay, kag madamo man ang nagkalasamaran matapos mag-iigo ang isa ka mabaskong nga linog sa Western Nepal. Sa banwa sa Jajarkot, makita ng mga building nga nagkalarusdak. Nadulaan man inis ang komunikasyon. Una nga ginpalayag sa National Seismological Center sang Nepal nga yara sa magnitude 6.4 ang linog. Apang ini ang gin-downgrade sang German Research Center for Geosciences sa magnitude 5.7. Yara naman ini sa magnitude 5.6 sunod sa US Geological Survey. Sang 2015, mga 9,000 man katawo ang napatay sa duha ka linog nga nagluntad sa Nepal. Ginpagwa sa prisuhan sa mga armado nga tawo ang anay leader sang junta sa Guinea sang 2008 nga si Mausa Dadis Camara. Upod sini ang tatlo pagid ka mga high-ranking officer man sang grupo. Inagin palayag sang Justice Ministry sang pungsod. Si Camara ang nagpamuno sang kudeta matapos mapatay si President Lansana Conte.
Gindeklarar man sini ang iya kaugalingon bilang leader sang hunta. Bantog ang iya pagdumala sa massacre sa mga protester sang 2009 nga ginkamatay sang 150 katawo. 2010 sang nagpa-exile sa Burkina Faso si Camara bangod sa international pressure. September 2022 sang ina nagbalik sa Guinea para atubangon ang mga panumbungon nga crimes against humanity. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Dako ang naging epekto sa African swine fever sa hog industry sa probinsya sa Iloilo. Sa datos ng Iloilo Provincial Veterinary Office, 72% ang ginubo sa swine inventory sa probinsya o kung 200,504 ka mga baboy ang nabuhin, humalin sang nag-igo ang pamalatian sa mga baboy. Isa ka tuwing matapos ang labing unang kaso sa African swine fever ang na-record, ang probinsya sa Iloilo handa na nga magbangon. Ang mga tika nga ginahimo sa Iloilo Provincial Government, hibaloon ta subong nga aga sa Spotlight. Ang recovery plan sa province of Iloilo sa epekto sa African swine fever ang istoryanta subong aga sa Spotlight upod kay Dr. Daryl Tabuada, Iloilo Provincial Veterinarian. Good morning, Doc. Kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Sir Jan. Good morning sa tanang yatag lantaw sini nga programa sa GMA Regional TV Early Edition. Doc, mayara na kita sa recovery plan sa epekto sa African swine fever sa probinsya sa Iloilo. Subong sa diin nakita nga bahin sa atong plano sa sining mga tinion. Previously, igo kita sa African swine fever last October. And right now, we are starting na sa atong recovery diri sa probinsya. Last month, October, ginatrabaho naton ang pag-upgrade sang color sa mga red zones naton. Halin sa red zones pakadto sa pink zones. And naghatag kita sang deadline October 31 sa atong mga munisipyo. And we are now we will endorse the documents sa Department of Agriculture para sa pag-assist nila kung kumpleto ang dokumento. So dako gid ang impact sa aton nga swine industry, that is why nga we have to start to recover. That's good to hear, Doc. No? Ang inibalatanan, Doc, ginahimo ta in preparation na sang ginatawag naton nga sentineling. Yes, this is ang pag-upgrade sang red zones into pink zones is a precursor para nga makastart na kita sang aton nga sentineling program. We have to ensure nga ang aton nga area diri sa probinsya, especially ang itagaan naton sang sentinel animals o trial animals, wala na sang virus dira nga area para nga tayo yun ang implementar naton sa recovery program naton sa probinsya. Siyempre, Doc, ang aton end goal dire makabangon na giman ang aton nga swine industry. Pero san o tagid pwede mahambal nga ready na kita sa pagbangon sa aton swine industry? Medyo malawig ni siya nga proseso ang aton nga agihan. Of course, we are taking every steps nga hindi nga pulido para hindi kita magbalik-balik. Kung ma-upgrade na naton from red to pink, we will do sentineling program. Ang sentineling program nga ina, mabutang kita sina sang sentinel animals for 40 days. Kag kung sa sulod sa 40 days, gina-monitor nato na siya. And kung healthy ang animals after 40 days, dira kang makastart na kita sa aton initial nga repopulation program. But ang repopulation program is also a challenge diri sa aton sa probinsya. Considering nga number one factors, kulang ang aton nga sorcery sa probinsya sa aton mga breeder animals. And also we have to in place gid ang biosecurity measures sa every farms nga butangan naton sa mga kasapatan. Kay ang wala kita sa assurance sa subong diri sa probinsya in terms of vaccine. So the only way para nga makabalik kita sa aton nga swine industry is baskog nga biosecurity measures sa farm level.
Dok, wala taman ginapangayon, no? Pero pananglitan nga may magtuhaw liwat nga kaso sa mga baboy nga nagpositibo sa ASF. Ano naman ang matabo sini? We have in place protocols sina. Kung may mag-positive dira sa aton mga sentinel animals o kung sang aton nga repopulation naton nga proseso, mabalik na siya sa puno. But of course, we have to ensure nga ang protocol naton nga containment protocol dira sa farm nga ina nga mag-positive dapat in place man. So before kita magbutang gani dira sa mga baboy dira sa farm nga ina, na-orient na ina ang mga owners sa mga pros and cons nga makatabo in terms nga iguon sila sang African swine fever. So that is why nga ang only way nga nabalik-balikan ginamon permi isang aton nga way para makabalik kita sa swine industry is ang biosecurity sa kada farm mismo na. Hindi na ni siya pareho sang una. We have to change the pictures ang swine raising, especially sa smallhold farmers. Nga dapat bisan smallhold farmers ka lang, dapat may biosecurity level ka, at least biosecurity level 1. Madamo gid nga salamat, Doc. Kabay pa nga padayon lang ang pagbangon sang aton swine industry. Good morning. Yes, sir. Mayong aga sa tanan. Handa na ang pila ka mga barangay official sa Iloilo City nga himuon ang pagpanghangkat ni Mayor Jerry Treñas nga magpaidalom sa drug test ang mga nagdaog sa barangay kaga SK election sa syudad antes magpungko sa pwesto. Ang payag ni Treñas ang kaangot sa panindugan sang City o Iloilo City LGU batok sa iligal nga droga. May baluan nga base sa ginpagwa nga impormasyon sang Iloilo City Police Office may mga nagdaog sa nakaligad nga eleksyon nga may kaantanan sa amuman nga iligal nga buluhaton. Suno kay Treñas, sa pulon sini ang DILG, PNP kag COMELEC sa nagakaigong otikang sa pagpatigayon sang drug test sa mga barangay kaga SK officials. Pabor ko na kay Mayor, pero ang suggestion ko, mas nami pag-idya ko i-random. Di bla, hindi sa kabalo, wala sa knowledge bla. Amo ginay dapat siya, hindi ka gidya main bulbar sa droga para balik ka ba example sa pumuluyo mo. Wala kayo mo kadruga, kaya kung nagadruga ka, simpre ang tao mo, magkakuan man na madruga. Samtang mga kapuso, natala na naman yung igalubong sa Siningasimana si Staff Sergeant Michael Malan, ang team leader ng Special Weapons and Tactics sang Iloilo Police Office nga napatay matapos matiruhan sa ginkasanga drug bypass operation sa Concepcion, Iloilo City proper sang nagligad nga Domingo. Ang hayo ni Malan ang yara sa isa ka punerarya sa Iloilo City proper. Magluwas sa mga matagas opisyales ng PNP sa Iloilo City kag Western Visayas na inbisita man sa haya si Iloilo City Mayor Jerry Treñas na nagpahayag nga suportado sang LGU ang mga kinahanglanon sang SWAT. Ano unta pagid no kung ano together with the PNP pagid naton obrahon para safe ang aton nga mga membro sang SWAT. Kaya sila na yung kauna nga daan sa mga operations ka mga delikado. Either training, more equipment, kag sa iban pagid maobratan. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Malapit 26 ka tonelada sa basurang nakolekta sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office o Konsenro sa mga patio sa syudad sang Iloilo sang November 1 kag 2. Ining kadungan sa pagdagsa sa mga tawo sa mga patio sa Pista Minatay. Suno sa senro mga wrapper kag food packaging material ang kalabanan sa ilan na tipon nga mga basura. Mas madamo ini kung ikumpara sa nagligad nga tuig. 320 ka mga cleaners kag sweepers ang gindeploy sang senro. Samtang ang mga nagkalaya naman nga mga bulak sa mga patio ang ginkolekta man sang senro. Kaginlibot nato ini nga mga sementeryo. Kag at the same time hindi lang sa sulod sa sementeryo but however mga main roads ta going to the cemeteries in-ensure taman nga limpyo.
Sa Bacolod City naman, prioridad subong sang gindesignar nga tagpamuno sang bitaw kon Bacolod City Traffic Authority Office nga si Patrick Lacson ang zero corruption sa mga opisina. Prioridad man sini internal cleansing kay insakto nga paggamit sang kwarto kon pondo. Sa pagpungko ni Lacson bilang OIC sang bitaw, wala naman sini direkta kay ginsabat kun ano manging kapalaran sang tatlo ka bitaw personnel nga nagatindog complainant kag witnesses sa ginapasuni pagpamuyayaw kag pagpanaya sa pusel ni Councilor Al Victor Espino. Ginsaylo na sa dalan Lacson ng temporaryo nga talatapan sang bitaw. Ginmando naman ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez sa City Legal Office nga magpatigayon sa impartial investigation kaangot sa isyu sa bitaw. Kung may tala ka mo, kagpadakpan ka mo may korupsyon, pasensya na yun. Liwat kay pasundayag sa mga pabiyanhon o kon pabiyanhon ang mga makaladlok nga tinuga sa ginhiwat nga Dance Drum Showdown sang Tigkaralag Festival 2023 Sabado sang gabi. Indeed, isagid ini ka festival like no other bangod apisar sang pagbobo sang ulan todo bigay ang mga performances ng 7 ka barangay competing groups. Bida sa showdown ang Tikbalang, Aswang, Tiyanak kag madaw mo pang tinuga bilang kabahin sa Halloween celebration. Apisar sinisunod sa tourism officer sang Pavia na sentrong istorya sa performances sa pagdaog sa kayuhan batok sa yawa. Luyag man ipahanumdom sa festival nga malipot lang ang kabuhi. Bagay nga maghimo sa maayos samtang buhi pa. Mas nagdugang ang reson sa masanyo nga Christmas bangod ginlunsad na ang Christmas Station ID sang GMA Network kahapon. Napuno sang love and hope ang mga kapuso ta sang ginpakita na ang ikawang love, hope, love blessing station ID subong nga Paskwa. Sa All Out Sundays ginlunsad ang official music video kung saan nakita ang kapuso stars kaupo ng iban pang mga personalidad sa balita sa TV man o kung sa radyo. Balik recording studio na si ultimate actress Jeneline Mercado para sa upcoming series nga Love Die Repeat. Hindi lang siya back sa acting kundi backman sa pagkanta, bagod siya mismo ang magkakanta sa official soundtrack ng series. Malapit na nga malantaw ang Love Die Repeat sa GMA Telebabad kapag kapidahan ni Jen kag Sian Lim. Mga kapuso, karon sa gabi na magabalik sa primetime si Ruru Madrid bilang Black Rider nga mong mangin hero sa mga pigado ang ginapigo sa nagapangita sa hustisya. Excited na gani pero pressured si Ruru pagod ma-aksyon. Kagintense sa una pa lang ang mga eksena, bagay nga ginpangabudayan ginyakag sa ibang nga mga co-stars. Ululupod natin nga lantawon ang World TV premiere sang Black Rider, umpisa karon sa gabi na alas 8 sa gabi sa GMA Telebabad pagkatapos sang 24 oras. Mga puso dyan sa kalapad sang swine industry hinhalitan sang African swine fever baw. Hindi mahapos o kung madali ang pagbangon sa epekto sini. Matudo na Adrian ang pangsuno sa American industrialist kasi Henry Ford, obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. May ginplastaran na nga recovery plan ang himuon na lang sa aton mga LGU gamiton ini bilang giya para matigayon na ang aton paghulag padulong sa insyakto nga direksyon. 49 days na lang, Pasko na. Madamog yung salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami ng Lunes to Biyernes. May munyo malatong aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Ako naman si Ian Prietos, bugos sa puwersa para sa masakong misyon. Kag mas masang kanya pagserbisyo sa pungsad. Good morning mga kapuso!